Magandang hapon, UP Los Baños. Thank God it's Friday. Ako po si RJ. Tambay na po ulit mga batchmates at classmates sa programang Hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas nga ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Usapan, magkabuluhang kasaysayan, papanahong balita, kasabay ng makabagong teknolohiya. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Kakaaliw na usapan, kwento at tagumpay, usapang pang-teknolohiya, mga pagbabago, pananaw sa buhay. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Huwakin ang kaisipan sa mga bagong kalaman, upang maging masaya at makabuluhan. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. At isa nga pong maulan, makulimlim na hapon sa atin dito sa Laguna, no po, at actually wala ako sa Laguna, no. Nandito po tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas. Medyo inabot tayo ng kulang tayo ng oras para makarating sa ating tahanan para gawin ang ating pong broadcast. Pero syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating kamustahan, tuloy na tuloy ang pagdambay dito sa Galing UPLB na mapapanood ng live every Fridays 5 to 6 p.m. syempre sa Facebook page ng Radyo DZLB at mapapanood din sa ating YouTube channel. So kamusta na po kayo? December na po talaga. Maniwala po kayo sa hindi, ay tayo po ay umabot na po ng December 4, 2020. Tapos na halos ang 2020 at papasok tayo ng 2021. And in fact, ay base sa ating impormasyon, 21 days na lang po ay Pasko na at 28 araw na lang ay New Year na. Kaya yung mga pagbati nyo dyan ay mag-comment na po kayo sa ating Facebook Live dahil I think na-inform na po kayo sa ating teaser that this episode will be the last episode natin sa Galing UPLB for 2020, no? So maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating pong programa. At syempre, next year may mga bago tayong mga impormasyon pa, bago pa tayong mga makakasama at makaka-partner sa ating pong programa. So ano bang dapat abangan sa ating pong finale for 2020 sa Galing UPLB? Mamaya ay makakarinig tayo ng mga updates at latest happenings sa ating pong pamantasan na alam kong namimiss yun na yung ating campus na sa ating UPLB Balita. At mamaya napakaganda na ating magiging talakayan sa usapang UPLB dahil pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit tayo ay nandito sa ganitong sitwasyon, ang COVID-19 at paano ito hinarap ng ating pong pamantasan. Siyempre kasama si Doc Jessie Walde ng University Health Service. At mamaya sa Tatak UPLB, ang best friend kong si Polly ay meron na namang nakapanayam na isang certified Tatak UPLB na gumagawa at meron ng pangalan talagang tumatak sa ibang bansa dahil sa kanyang expertise na tunay na galing at galing UPLB. Siyempre po, may mga ilan po tayong mga updates tulad na lang mamaya, sa Lunes, no? December 7. Napakaganda ng teaser na nakita ko sa Facebook page ng UPLB. Paano nga ba natin isi-celebrate ang Paskong UPLB sa gitna ng pandemya? Hindi ko na yan siguro papalawigin pa, mamaya maririnig natin ang balitang ito. At syempre po ay yung nilabas na rin po yung memorandum, no, regarding sa mga adjustment na gagawin po natin ngayong semester nito dahil nga sa sunod na kalamidad na ating pong dinanas bilang isang bansa. At syempre po tayo pa rin ay nasa gitna ng pandemya. Oras po natin yung 4 na minuto makalipas ng 5 ng hapon. Ngayon po ay magbibigay na tayo sa mga kaganapan. Alamin natin ang mga kaganapan sa ating pamantasan. Siyempre kasama po natin dito ang mga masisipag na kawani ng Office of Public Relations. Ito na nga po at aarangkada na ang UPLB Balita.
Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. UPLB Christmas Lighting Ceremony isasagawa para sa Agapay at CARES programs. UPLB Gender Center naglunsad ng kampanya laban sa karahasan sa mga kababaihan. College of Human Ecology nagdiwang na ika-46 na anibersaryo. UPLB nakilahok sa Siyensaya 2020. Gaganapin online sa December 7 sa UPLB official Facebook at YouTube accounts ang taunang pagpapailaw ng Christmas display sa campus. Tampok dito ang Belen at mga ilaw sa Carabao Park. Ang Christmas lighting program ngayong taon ay magsisilbing donation drive para sa UPLB Agapay at UPLB CARES programs. Ang Agapay ay isang programang naglalayong magbigay tulong sa mga nasalanta ng sakuna. Samantala, ang CARES naman o Connectivity Assistance for Remote Students ay para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong pinansyal o kagamitan para sa remote at online learning. Magsisimula ang live streaming ng programa sa ganap na alas 6 ng hapon sa Lunes. Mapapanood dito ang mga pagtatanghal galing sa mga kawani, guro, alumni at estudyante ng UPLB, kasama ang isang espesyal na celebrity guest. Pinangunahan ng UPLB Gender Center ang taunang 18-day campaign laban sa violence against women o VAW dito sa UPLB. Inilunsad nila ito online sa kanilang social media platforms noong November 25 at magpapatuloy ito hanggang December 12. Kinilala sa opening program ang mga miyembro at komite ng UPLB Gender Center, pati na rin ang mga Vice Chancellors at mga opisyal na bahagi ng UPLB Gender Center Advisory Board. Ipinresenta ng Gender Center Director na si Attorney Eric Peralta ang mga naging aktibidad ng Gender Center sa gitna ng pandemya. Tampok bilang guest speaker si Dr. Nathalie Verceles ng UP Center for Women and Gender Studies na sinabing mahalagang maging maalam sa mga isyu ng gender inequality at VAW upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima nito. Minungkahi niyang dapat simulan ng pagtigil sa VAW sa mga tahanan, komunidad at eskwelahan. Ipinagdiwang ng UPLB College of Human Ecology ang kanilang 46th anniversary online noong November 27. Ito ay may temang Ekolohiyang Pantao, padayon sa pagsulong ng kaunlaran ng bayan anumang hamon ng panahon. Bilang selebrasyon ay nagpalabas ang CHE ng isang virtual commemoration via Zoom at Facebook. Kasama sa programa ang paggawad ng CHE Loyalty Awards para sa mga nagsilbi ng 10 at 25 taon sa kolehiyo. Nagbigay din ng award para sa mga outstanding faculty members, outstanding researcher at outstanding extension personnel. Pinarangalan din ng kolehiyo ang kanilang dekano na si Dr. Raden Piadoso na magre-retiro na sa susunod na taon. Ang kabuuan ng programa ay mapapanood sa official Facebook page ng CHE. Kasama ang UPLB sa mga ahensyang nakilahok sa Siyensaya 2020 na pinangunahan ng Los Baños Science Community Foundation Incorporated o LBS-CFI. Opisyal na binuksan ng Siyensaya 2020 noong December 2 at natapos nitong hapon ng December 4. Kasabay ng opening ceremony ng Siyensaya ang paglulunsad ng Wonderama Virtual Exhibit at ng bagong website ng LBS-CFI. Noong December 3 ay nagkaroon ng Siyensaya Techno Forum ukol sa pagtatanim at food security sa gitna ng pandemya. Sa pagtatapos ng Siyensaya nitong December 4, pinarangalan naman ng mga nanalong research ng mga estudyante sa Youth Science Awards. Sa huling araw ng Siyensaya ay opisyal na ring ipinasa ni UPLB Chancellor Jose V. Camacho Jr. sa UP Open University ang pangunguna sa pag-organisa ng taunang event. Tinanggap ito ng bagong tagapangulo ng LBS-CFI na si Chancellor Melinda Bandalaria. Kasabay nito ay ipinakilala na rin ang mga bagong opisyal at Board of Trustees ng LBS-CFI. At yan po ang mga nakalap naming balita dito sa UPLB. Ako po si Albert Peralta. At ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita. At napanood po natin ang handog na UPLB Balita ng mga kasama natin mula sa Office of Public Relations. Napakasipag po ng ating mga kasama na yan na every week ay nag-update sa atin tungkol sa mga kaganapan at latest happenings sa atin pong pamantasan. Tulad na lamang po ng binalita ni Sir Albert at ni Ma'am Jessa na nag-celebrate nga po ng ika-46 na anibersaryo. Congratulations po at happy anniversary sa isa sa mga
colleges ng ating pamantasan, ang College of Human Ecology, tulad na lang ng pagbati ni Sir Gian Garma na host natin sa Bidani NutriLive. Speaking of that, nakita ko na sa pagbati ng ating Chancellor Camacho Jr. nung celebration ng UPLB Che, ay nabanggit yung Bidani NutriLive, no, na isang online school on the air program tungkol sa nutrisyon na mapapanood po yan every Mondays and Wednesdays 9 to 10 a.m. Siyempre, walang iba kundi sa Radyo DZLB. At narinig din po natin ang balita naman tungkol sa patuloy na mga ginagawang webinars, no? Hindi po tumitigil ang ating pamantasan na mag-conduct ng mga activities po para sa ating pong mga kababayan, tulad na lang po ng UPLB Gender Center na muli po nagsagawa ng Anti-Violence Against Women campaign. Webinar po ito na I think nakatulong din po sa patuloy nating kampanya, no, laban sa karahasan. At dito po sa lungsod ng sa bayan ng Los Baños, tayo po ay nakatanggap ng mga negatibong balita, lalo po siguro nung kahapon, no, alam naman po natin ang nangyari sa ating pong minamahal na mayor ng Los Baños na napas lang po. At mamaya siguro tayo ay magbibigay din po ng mensahe ukol dito. At isa pa po nating balita ay kumbaga magbibigay ng konting pag-asa at saya sa atin. Sa December 7, that's Monday, ay ating pong aabangan ano ba at paano ba isi-celebrate ng UPLB, o tinatawag nating Paskong UPLB, ang Pasko, no? Na meron pa rin bang Belen, meron pa rin bang giant Christmas tree, at si Santa Claus ba ay ano pa rin dyan sa may building natin sa DevCam. So abangan po natin yan. Of course, binabati natin yung ating mga masugid na taga-subaybay sa ating po programa at sa Radyo DCLB, tulad na lamang po ni Mr. Peralta. Sabi niya dito, congratulations daw sa atin at salamat daw sa mga programa ng ating pong Radyo DCLB. Tulad na lamang po, sabi ko nga hindi na tayo bounded ng distance dahil si Ma'am Mildred Padigos ay nanonood po ng live mula sa Valencia, Bukidnon. At syempre si Ma'am Tintin ng University Health Service, mamaya makasama po natin si Dr. Walde at mangingi tayo na update. Of course, nanonood din po sa atin ng mga kasama natin sa DevCom, si Char Arcaina, si Ma'am Trina, hello po, at si Marician Cruz, kung di ako nagkakamali, ay bumabati rin sa atin. So mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-usapan natin paano ba natin hinarap bilang isang pamantasan, bilang isang community ang COVID-19, ano ba ang ginagawa pa rin ng UPLB para maging aktibong bahagi sa paglutas at pagresolba ng problema ng COVID-19 pandemic. So yan po yung ating pag-uusapan sa atin pong pagbabalik. Okay po, so patuloy kayong magbigay ng inyong mga comments. Nabanggit ko po, ito na po ang huling episode ng Galing UPLB for this year. So abangan ko po ang inyong mga pagbati. So magbabalik pa po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Kaya abangan! Bagong programang hatid ay kaalaman at impormasyong pangnutrisyon. Hatid sa inyo ng UP Los Baños Bidani ang Bidani Nutri Live. Makikonek na ngayong Nobyembre.
dito lamang sa Radyo DZLB Online. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, nagbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB. Ang tinig ng kaunlaran na mapapanood po live every Fridays 5 to 6 p.m. Pero tulad po ng aking nabanggit, ito po ang ating finale episode for 2020. Kaya po right now binabati rin po natin ang mga masugid na ating mga tagapakinig at tagapanood na ating po mga programa sa DZLB tulad ni Ma'am Rose Robles, si Ma'am Amy Mariveles, o si Sir Guns, si Sir Rogelio Andrada na guest po natin nung last week, no? Kung naalala nyo yung kasama natin sa celebration na po ng 110th anniversary ng Mount Makiling Forest Reserve. Si Ma'am Myla Lourdes Ramirez Avena ng UHSI nanonood din po. At syempre ang ating director ng Office of Public Relations na si Mark Lester Chico na mataray daw po ang ating set ngayon. At sa mga nagtatanong, bakit ito po ang aking background? Tayo po ay may pinuntahang activity dito po sa lugar ng Batangas, pero dahil kinapos tayo ng oras, ay narito po tayo sa Santo Tomas, no? At pansamantala tayong tumigil para syempre makasama po at makitambay sa inyo po ngayon sa atin pong programa. At right now, hindi ko na po patatagalin pa. Tayo papasok sa isang makabuluhang talakayan. Syempre dito lamang po yan sa Usapang UPLB. At ito na nga po, no, sa tulad na binanggit ko kanina, gusto natin malaman ano ba yung mga ginagawa ng ating pamantasan at ginawa ng ating pamantasan sa gitna ng pandemya. Ang daming pagbabago, ang daming adjustment, pero marinig siguro natin to mula sa Medical Director ng UPLB University Health Service at siya rin po ngayon ang kasalukuyang chairperson ng UPLB COVID-19 Prevention and Mitigation Team. At mapalad po tayo dahil kasama po natin via chat na video chat si Dr. Jessie Imelda F. Walde. Magandang hapon po at welcome sa ating programa, Doc Jessie. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon. Yan, maraming salamat po una sa lahat sa pagpapaunlak sa ating panayaman. Makasama po namin kayo sa Galing UPLB. Diretso na po tayo sa ating talakayan. Matapos ang halos mahigit 8 buwan, Doc Jessie, kamusta na po ba ang sitwasyon ng UPLB community sa gitna ng pandemya? Ang UPLB po ay may humigit kumulang na 5,000 empleyado. At kung susuriin natin sa 5,000 na yan, malamang ay may 1 to 2% na nagkaroon ng COVID. Pero yan ay maliit na numero lamang. Maganda yan at hindi siya masyadong nakakatakot, no? At ang very important na matutunan natin sa mga nagdaang buwan at kung paano ang naging estado ng ating mga empleyado ay wala po ditong workplace transmission. Yun po ang very important. No? Ibig sabihin... Doc Jessie, ano po ibig sabihin ng workplace transmission? So wala pong nangyari na ang COVID ay nanggaling sa kanilang workplace o sa UPLB. Wala pong hawak-hawak na nangyari sa workplace. Itong mga nagkaroon na empleyado natin, sila ay tinamaan ng COVID na galing sa kanilang komunidad. Yun po ay hindi maiiwasan. Dahil na sa tama ng COVID at ito nga ay community transmission na, ay meron tatamaan sa ating mga empleyado. So ito pong sabihin na natin less than 100 personnel, no? Or that's very minimum, that's 1%, less than 2%. Ito ay mga nagkaroon ng COVID na galing sa kanilang community. Paano natin masasabi yun, no? Kung empleyado man sila at sila ay nagka-COVID, ay pinitest din natin yung possible close contacts nila.
sa kanilang opisina. So, sila ay nag-undergo ng RT-PCR test. At ang lumalabas po ay walang nagkakaroon dun sa kanilang opisina. So, ibig sabihin, ang isang empleyado na nagkaroon ng positive or confirmed COVID case ay mas malamang ay nakuha niya ito sa kanilang pamilya. At totoo nga, kung gagawan ng RT-PCR test yung kanilang household members, doon nagpa-positive. So, yan po ay isang magandang natutunan natin. Na kung meron man, dahil hindi yung may iwasan, no, it is inevitable na magkakaroon talaga ng COVID ang ating empleyado. Pero hindi sa ating workplace na kuha, hindi sa UPLB na kuha, hindi sa opisina ng UPLB na kuha. So, yan po ang klaro. Okay, so ibig sabihin po, Doc Jessie, no, sa binanggitin nyo, in one way or the other, naging masasabi natin na bagamat nagkagulat-gulat yung nangyari nung nagkaroon ng quarantine and all at hanggang sa kasalukuyan, ay maayos natin na implement siguro no, yung mga protocols sa ating pong pamantasan, yung mga guidelines hanggang sa nagresulta nga ito na yung iba po ay nasa work from home setup para mabawasan din po yung kumbaga yung possible transmission. Siguro dito naman tayo babalik, Doc Jessie. Of course, we have our own hospital sa ating UPLB, no, yung University Health Service, and saludo po tayo sa mga katulad ni Doc Jessie at mga medical frontliners po natin sa loob ng pamantasan. So right now, it's been 8 months. Kamusta po ang ating mga doctors, mga nurses, mga staff sa University Health Service? High moral, no? In terms of yung kanilang moral, pero physically, alam mo, pagod na rin. Pagod na rin sila, no? Pagod na rin kami. Kasi yun ang realidad, eh. Napakaraming dapat isipin, no? Kung ang ospital operates 24/7. Pero ngayon, kung gano'n dati, 24/7 pa rin kami, pero mas pagod kasi lagi kang naka-alerto. So lahat ng may dala, yun lang po magsuot ng PPE ay nakakahirap. It drains your energies to be wearing that PPE for 4 hours. But we go on duty po ng 8 oras. Minsan 12 oras, or 16 hours, or 24 oras. So sila man ay mataas ang moralidad, no? Dahil sa nakikita nilang suporta ng community. Alam nyo, yung umpisa ng pagputok ng COVID sa buwan ng Marso, Abril, Mayo, talaga nakakatakot. At nabubuhay kami sa pag-asa na ang community ay nakasuporta sa amin. Ito po yung pagkakataon na maya may magpapadala ng kahit ano, PPE, mask, face shield na gawa nila. Ako, nakakataba po ng puso at na-uplift ang moral namin. Noong unang pumutok yan, talagang, at nakikita namin po ang aming mga police na mga doktor kung saan kami nag-train, doktor sa PPH, doktor sa ibang hospital, na sila na po yung unang tinamaan at namatay. Makapadisal kami at tutulo ang aming lupa. So, ayaw na namin balikan ulit yung unang buwan, Marso, Abril, Mayo na talagang down na down po ang lahat ng mga doktor at nurses. Pero ito po naman yung pagkakataon na parang ang komunidad po ang nagpatatag ng aming loob. Nandiyan may face shield na bitbit, may mask na bitbit, may nabibig at may pagkain po. At ramdam namin yung support ng community. Kaya ang aming pasasalamat ay pinakita rin namin sa aming pag-aalaga. Pag-aalaga na alam nyo, ang aming sinaswap ay umaabot minsan sa 20 hanggang 30 na langala, times 2, may ilong pa. No? Na aming inaalagaan, sinuswag. So, magtakit nyo, no? Ilong, 2 putas, tapos isang alangala,
times 20 or 40 in a day. And nasa labas po kayo sa kainitan ng swab booth. Talagang lutong-lutungan. So, Doc Jessie, kasi ako, may first-hand experience po ako na pumunta talaga sa UHS at kita nyo ko po yung naka-PPE talagang kumukuha ng swab ay talagang yung pakiramdam na alam mong init na init din sila at hirap na hirap dun sa kanilang kasuotan pero patuloy pa rin po sila nagbibigay ng serbisyo sa atin pong community. Speaking of community, Doc Jessie, ang UHS ay hindi lang siya nagbibigay ng serbisyo sa mga empleyado, kawani at mga mag-aaral ng pamantasan. Tama po ba ako? It serves as one of the community hospitals open sa ating community o sa ating mga nakapaligid na mga bayan. Tama po ba ako? Tama kayo, Sir RG. Totoo po yan. Kasi sa Universal Healthcare Law, na ito ay batas na, tayo ay open sa lahat ng mga ngailangan ng serbisyo ng hospital. So, tama po kayo dyan. So, nabanggit nyo kanina, Doc Jessie, na yung community ay malaki yung factor, no, para siyempre magbigay ng kalakasan na mapatuloy din yung ating mga medical frontliners po, no. Pero I would like to ask, no, paano ba tayo nakatulong specifically, no, yung UHS o yung UPLB tungkol sa laban natin ngayon, na patuloy na laban natin kontra COVID-19. Ano yung mga services or mga initiatives natin sa ating university na talagang nakatulong po sa community? Ang talagang ramdam ng ating komunidad, hindi lang ng madalapit na barangay sa atin, kundi the whole of Laguna, ay ang pagtatayo ng ating COVID laboratory. Sa pagdating sa napakagandang contribution ng ating university sa ating Laguna at sa ating bansa. Ang ating COVID laboratory, ang official name niya ay COVID-19 Molecular Diagnostic Laboratory or CMDL, ay isa sa pinakamagandang laboratory sa Pilipinas. Yung kanyang pagkakagawa sa laboratory ay napakaganda ng standards sa biosafety. So, at ngayon, sa kanyang pag-ooperate, napaka-reliable at accurate ng result. At ang habol na ng community doon ay napakabilisang result. 24 hours, pinakamatagal na po ang 48 hours, ay nandiyan na ang resulta, mapagkatiwalaan, at talagang sinuri at very accurate. So kung tutuusin po, yan po ay isa sa mga, the time when the university rose up to the challenge of the time. And that is to offer a reliable COVID laboratory which comes out with result on time. Yan po ang very important. May laboratory ka nga, itong araw naman bago lumabas. Ano po? Tama. So, well, 48 hours, nandiyan na po. At siya po ay mura. Siya ay napaka-humanitarian ang kanyang presyo. Kasi kung private hospital mo yan, pag gusto mong ipa-fast track, 48 hours, 10,000 yan, hanggang 14,000. Sa atin po ay pare-pareho na kasi kaya naman talagang ilabas ang resulta sa ganong kaikling panahon, 24 to 48 hours. Actually, Doc Jessie, na-invite natin ang, nakalimutan ko na yung pangalan, doktor, si nag-head ngayon ng ating molecular laboratory. Na-feature na rin po natin yan sa Galing UPLB. And I think, ang nakakatuwa sa kanila nung in-interview namin ay yung desire pa nila na, sige, ilabi pa natin na mapamura pa yung swab testing, no, para mas maging affordable for our community. So talagang nandun yung public service, no, yung para sa bayan na aspeto, na ito ay para sa, hindi lang para sa mga scholar ng bayan, kundi sa ating mga kababayan na talagang lahat naman dahil sa pandemic na ito. Sabi nga, itong pandemic na ito ang naging walang mayaman, walang mahirap, walang matanda, walang bata, lahat ay very vulnerable dito sa COVID-19. Doc Jessie, maitanong ko lang, no, mai-segue ko lang. Ang UPLB campus ay paboritong puntahan yan pag Pasko because may mga
Meron tayong may giant Christmas tree, meron tayong yung Belen, meron tayong si Santa Claus diyan sa may DevCom, at maraming lugar pa sa ating campus na madalas tambayan, no? Right now, medyo napapansin namin, Doc, na lumuluwag na ang mga protocols, no, regarding this. Sa ating pamantasan, are we open na ba to yung sa public, ang UPLB, yung mga mahilig mag-jogging, yung mga nagbabike, gumagawa ng mga recreation activities, open na ba ang UPLB sa ating publiko? Yes po. Kaya nga po ang ating butihing Chancellor Camacho, ay itinatag po ang aming committee. Ito po yung COVID-19 Prevention and Mitigation Committee para i-oversee ang dahan-dahan na pagbubukas ng ating campus. Hindi naman po pwedeng tayo ay forever na tumatakbo sa laban ng COVID. Tayo po ay lalaban sa COVID at tayo ay kailangan na rin magbukas para sa kapakanan ng ating mga estudyante. So itong committee po ang siyang mag-supervise kung paano safely tayo makapagbubukas. Okay po. Oo, lumuwag na po ang ibang protocol, katulad po ng pwede na po mag-jogging. Noong November 28 ay yun po ay unang araw ng pagbubukas ng jogging lane. Ito po ay bukas na from 5 a.m. up to 8 a.m. on weekends, Saturday and Sundays. So pwede na po mag-jogging, basta may mga protocol po. Kailangan po may ID kayo at saka kayo po pa rin ay naka-face mask, naka-face shield. So paboritong puntahan pag Pasko, darating po tayo dun sa punto na ito ay i-open na. Pero kung tutuusin po ay hindi na tayo saradong-sarado. Marami po ang gusto pa rin pumasok sa UPLB at may mga protocol na po tayo dyan. So dahan-dahan na po at yun po ang trabaho namin para tayo ay dahan-dahan na rin magbukas at payagan ang regular na activities. So patuloy tayong makikibalita kay Doc Jessie. So nabanggit ko kanina si Doc Jessie ngayon ang itinalagang pinuno, no, ng committee na ito na binuo ng ating pong Chancellor Camacho para mapaghandaan na itong mga unti-unting pagbukas natin. Pero syempre hindi pa rin tayo yung tipong nakalimutan na natin na tayo po ay nasa laban pa rin, no, kontra COVID. Pero meron tayong mga natutunan na siguro kung paano yung tamang pag-handle ng ating pong sitwasyon. Right now, Doc Jessie, maitanong ko po dahil kayo po ay nasa sektor ng health and safety po ng ating pamantasan. Ang banner program po ng ating Chancellor is future-proofing, no? Paano tayo maging future-proof university? Now, in terms of health and safety, ano po siguro yung mga ginagawa nating hakbang in making sure kayo po sa sektor ng kalusugan sa ating campus, how are mga plans ba natin to make sure that we are future-proof in terms of health and safety? May dalawang programa po ang ating Chancellor Dong Camacho na napakaganda at ito ay naaayon sa laban ng ating buong bansa. Ito yung ating mga challenges, no? Ang COVID sa pamamagitan ng COVID-19 Mitigation Committee at meron po tayong UPLB Disaster Risk Reduction Management Committee na itinayo rin ni Chancellor Camacho at ito'y pinangungunahan ni Vice Chancellor for Community Affairs, Forester Roby Sereno. So yan po yung very important na intervention for future-proofing our university. No? We move forward at tayo ay may mga programa para umusad para sa kinabukasan. No? Para sa COVID mitigation and prevention, alam niyo po, ang very important po ay meron kaming dine-develop na online health monitoring system. Ito po ay pang-araw-araw na checklist natin para maitawid natin safely ang ating pagpunta, pagpasok at paglabas
sa UP Los Baños. So ito po ay application na para sa empleyado, estudyante, bisita na dinedevelop ng University Health Service together with our ITC, no, sa pangunguna ni Director Manyaol. So closely working po ang UHS at ITC, no. So that's a very important intervention for future proofing, no. Ito po ay para maalagaan bawat isa sa atin, no? Ang very important dito ay ang kultura na magsabi ng totoo. Kung ikaw ay may nararamdaman, kung ikaw ay may exposure sa isang taong may COVID, o kung ikaw ay may history ng travel sa isang lugar na mataas ang prevalence ng COVID, kailangan ito ay i-divulge at ikaw ay voluntaryo na magbibigay ng information. So, ang COVID-19 committee ay talagang naghahanda para sa moving forward na direksyon ng ating university. Yung isa naman po, kasama rin naman ang health sector doon, ang UHS, dahil talaga naman sa lahat ng mga pagkakataon ay very important ang health intervention. Ito yung pangunguna ni Vice Chancellor Robbie Sereno. Ito po yung Disaster Risk Reduction Management that is local to UP Los Baños. Kamakailan ay nagkaroon ng training. 2 araw na po yung natapos, 2 araw pa ang dagdag na training. So 4 na araw po yun. At dito pinag-uusapan ang hazard. No? Ang natural hazard. Hindi po ikaw ay may hazard sa iyong environment. Ito ay magiging disaster. No? You should be able to learn to deal with the hazard so that you prevent a disaster. So magkakaroon po ng mga interventions para dyan. Pero ang very important ay turuan tayo at hanapin. Magkaroon ng mapping of the hazardous places in the campus. At doon po, from there, ay magkakaroon tayo ng intervention. Para hindi tayo talo. No? We are able to take hold of the natural hazards so that hindi po ito magiging disaster. Ayan. So ang maganda dito sa narinig natin kay Doc Jessie, no, may ginagawa tayo. May ginagawa ang UPLB. Very active, proactive tayo. Hindi tayo nakaupo lamang at tinitingnan na lumilipas ang panahon. But we're doing something in order for us to be ready, no, sa ating patuloy na laban dito sa pandemic na ito. On that note, Doc Jessie, any last message po siguro sa ating UPLB community, sa ating mga kawani, sa University Health Service? Ano po ang inyong mensahe, pwedeng paalala at paanyaya po sa ating mga manonood ng Galing UPLB? Bago ako magtapos, syempre saludo ako at aking gustong i-mention sa inyong programa ang lahat ng sakripisyo ng University Health Service, doktor, nurses, medtech, lahat po allied medical professionals ang tawag namin sa kanila, pati ang administrative section. Sa liit po ng hospital, alam nyo, nakakailang COVID na rin ang aming inaalagaan. No? Low lang kami pero nakakailang COVID na rin ang aming naalagaan at napagaling. Nagkaka-COVID din po ang ating mga health staff. Pero again po, no, ang natututunan natin ay hindi rin ito hospital-place transmission. No? Mga empleyado natin, hospital workers natin na sa community sila nahawa. So far sa awa po ng Diyos ay wala pa po namang tinatamaan na doktor at nurse kasi sila po talaga yung nakaharap. So yan po ang aking pasalamat. Kaya nagpapasalamat din po kami sa UPLB Administration, sa Office of the Chancellor, at sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs na hindi po kami pinapabayaan. Sa aming PPE, ako salamat po. No, yan po talaga ang nagsasalba kaya hanggang ngayon,
salamat Diyos ko at wala pa po kaming doktor at nurses na tinatamaan. Kasi ang ibig sabihin lang po nun ay hindi sa hospital nanggagaling ang transmission. No? Napoprotektahan pa rin kami ng aming pinapatupad na health protocols at napoprotektahan kami ng PPE na continuously is generously supplied by UPLB administration. No? Nakakakuha rin po kami sa DOH dahil po sa magandang performance ng inyong University Health Service. Maririnig nyo ang ibang hospital, walang nakukuhang, hindi ganon na nakakakuha ng malaking support ng DOH. Pero po, ginigradean din po kasi kami ang bawat hospital. At sa grade namin yon, maganda po ang performance ng inyong University Health Service. Kaya nakakakuha kami na PPEs at tulong from our Department of Health. At sa aking last na message siguro, yun sa aking University Health Services, salamat sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kasama ko sa pagdadasal sa aking University Health Services. Diyos, sa tama ng COVID. Alam nyo, sa sa kabisihan ng mga doktor, hindi po kami nakakapagdasal. Pero ngayon po, meron po kami morning assembly. At hindi po marinig ang bawat dasal. Isa-isa po na meron kami prayer leader. Maiiyak ka. Maiiyak ka. Kada umaga na kami nagdadasal. Kasi nandun ang takot. Na kung sino ulit ang tatamaan. Takot pa rin po kami. Pagod. Pero hindi po kami seeking talungan. No? Kami po ay masayang naglilipod, taas noon na naglilipod. At alam namin at ramdam namin ang pagmamahal ng UPLB sa aming mga frontliners. So, salamat po sa UPLB administration, sa Office of the Chancellor, sa aking napakagaling at napakabuting Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Robbie Sereno, at ang aming Assistant Vice Chancellor, Dr. Benny Villanueva. Salamat po. Ayan, sabi ko nga po ay saludo po kami sa inyo, Dr. Jessie, at sa lahat po ng mga medical frontliners. It's not an easy year for all of us, pero lalo na po sa mga nasa medical field na talagang nasa frontline po. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga buhay. Siguro right now, ang pwede namin magawa ay patuloy kayo ipanalangin po, no, dahil patuloy pa rin po yung ating laban. Maraming salamat po, Doc Jessie. On behalf of our program, at sa lahat ng mga doktor at mga staff po ng University Health Service, ay maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po sa iyo. Ayan. Atin pong napakinggan at nakasama sa ating programa ang Medical Director ng University Health Service, Dr. Jessie Walde. At umaasa tayo na hopefully, no, magbabalik din at makasama natin si Doc Jessie sa isang programa naman pangkalusugan sa Radyo DZLB online. So siguro right now ay hindi na natin patatagalin pa, no? Instead na mag-break ay dediretso tayo dun sa isa pa nating segment para hindi naman magtampo ang aking kaibigan na lagi tayo na-overtime, no? Sa segment na ito ay meron pong bagong ipapakilalang certified Tatak UPLB ang kaibigan nating si Polly. So ito na po, papasok na tayo sa last segment natin na Tatak UPLB. Live, pero nagkaroon ng recorded interaction discussion po ang kaibigan nating si Polly kasama ang ating katatak UPLB na walang iba kundi si Dr. Jeffrey C. Bungkin, isang magna cum laude BS Chemistry graduate at UPLB class of 2006. Panoorin po natin ito.
hapon UPLB. Samahan niyo po akong kilalanin na si Dr. Jeffrey Bunki at alamin natin ang kwento ng kanyang advocacy. Magandang hapon, sir. Welcome sa Tatak UPLB. Magandang hapon sa iyo, Polly. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa inyong palabas. Ano naman po yung course na kinuha mo at bakit ito ang pinili mo noon? Okay. So ako ay graduate ng Bachelor of Science in Chemistry sa UPLB. So I started in 2002 and graduate ako ng 2006. So it all boils down to the fact that yung nanay ko yung nagsabi sa akin, doon tinanong ko, ano po bang kukunin ko? Sabi ng nanay ko, mag-chemistry ka kasi si Tita Ellen mo mayaman, nagkatrabaho siya sa Shell. And so yung ilang, sinulat ko yun sa UPCAT form. Wala naman kaming balak akong mag-aral sa UPLB kasi mahirap kami. Yung nanay ko ay nagtitinda ng kakanin, yung tatay ko is jeepney driver. Ay nakapasa ako sa UPLB program sa Chem and then that started it all. Meron ka bang hindi makakalimutan na professor o kaya mga fellow students sa UPLB? At bakit sila naging unforgettable sa iyo? Can name 3 off the top of my head, no. So, isang professor and then 2 students na naging highly influential sa akin and sobrang naging kaibigan ko. Yung professor is si Dr. Evelyn Rodriguez. Siya yung aking undergraduate research advisor. Mm-hmm. So si Ma'am EPR, she instilled in me yung value ng discipline and integrity and hard work as well. Professor who believed in me. And I think that started yung pag-build ng self-confidence ko as a student and as a chemistry major. And then, yung 2 notable students, so actually yung 2 summa cum laude na naging kaibigan ko. Si Joanne Narciso, she's one of my closest friends. She's still by far the most intelligent person that I have actually met. But she's that smart, but she's also the most humble person ever. That was very inspirational to me. So parang, if I want to ground myself whenever I achieve things, I always think of Joanne. Yung second naman na student is Crisita Carmen Atienza. So she's the very first summa cum laude of the Institute of Chemistry. A year ahead kay Joanne. Crisita naman, she's the total package. She's also like very smart, but then her emotional intelligence is actually that high. And I'm actually proud to say that she's a trailblazing Filipina. So we're both for the same company right now, and she's doing really, really well. She's someone that most Filipinos should be proud of. And yun yung mga 3 tao, they're all women. They're highly influential and yung parang ako, I was able to forge a career. I was able to dream just by taking inspiration in the example that they showed me. For sure, meron kayong mahilig tambayan nung panahon nyo? At bakit kayo mahilig tumambay dito sa lugar na to? Lugar ba? Okay, yung pinakamadalas kong tambayan, tinatambayan ko not by choice, but out of necessity, no? So, madalas ako nun sa main library, mainly because, since mahirap nga kami, wala akong pambili ng textbook. Mm-hmm. So, naka-survive ako ng buong undergrad ko na wala akong nabibili ng isang textbook. So, pagkakatapos ng klase, pupunta na ako doon sa main library, mag-aaral ako ng mga lumang libro dun sa main section kasi yung mga textbooks na ginagamit sa klase, palagi siyang nakalabas. So doon lang ako nag-aaral para makatipid din ako magpapa-photocopy. Yun na, doon ako nagsosolve ng problems kapag may spare time ako. Parang yan. Medyo may pagka-boring yung UPLB life ko. Though, nung 3rd year and 4th year, yung mga close friends ko sa chemistry, lumalabas-labas na rin kami. I think nakwento niyo na po a little bit yung mga na-instill na values sa inyo ng UPLB. Meron pa po ba kayong other na gustong idagdag na na-instill sa inyo ng UPLB? Siguro, if anything, it's the value of passion and hard work. Mm-hmm. And feeling ko yung sense of passion and perseverance na nai-instill sa mga UPLB students, that's actually what's setting them apart. The extra mile that they go in everything that they do. I'm hoping that those values are still, they still get inculcated, amongst our students. Pagkatapos yung graduate, ano po bang ginawa nyo? Nagtrabaho na ba kayo agad or nag-aral kayo uli? Nako na, ang dami kong mga ginawa. So, so I graduated in 2006. And then after that, I took the board exam. And then I taught an instructor sa UPLB. Okay. Moved to a private
company, which is Shell Philippines. So I worked there from 2007 to 2008. And then after that, in January 2009, I moved to Alberta, Canada. So ako yung kauna-unahang estudyante nila in, I think about like more or less 10 years since the last Filipino students. And then after that, I went to Chicago in 2013 to work for Argonne National Laboratory. And then after that, after a year and a half, I got an offer from ExxonMobil, which is, as I said earlier, one of the biggest petrochemical companies in the world. So I'm the second Filipino to have penetrated their research and development organization. So, and then I've been with Exxon for about like 3 years now. Puntahan naman natin yung yung Filipino Science Hub. Okay. I think this is your advocacy. Tama po ba? Yeah. Okay. Ano po ba naging inspirasyon nyo para gawin tong Filipino Science Hub? Para po sa ating mga manonood, pwede nyo po bang explain ano po ba tong PhilSci Hub? Okay. So Filipino Science Hub, it's an online platform na binuo po namin, mga graduates ng UPLB. And it's an online platform that aims to promote the cultures of science, technology, engineering, and math amongst high school teachers and students. And actually, sinimulan ko to way back in 2012 pa. It was not called PhilSci Hub. It was called Batangas City Science Teachers Hub, because when I was still studying to earn my PhD in chemistry sa Canada, I would always go back home every year, and I would spend a few days to go around schools to mentor teachers and to talk to them. Essentially, yung goal ko back then was to introduce research and to mentor our teachers. Kasi as a scientist, feeling ko mas okay na hanggang bata pa lang ma-motivate yung mga estudyante. But then there was this seminar in 2012 that I facilitated together with some UPLB graduates. So Cherise Abrigo, who's I don't know if you know her, she's like dedicating her life to serve the people, essentially. So I was with her, with JP Onya, and with Ruby Janet Ortiz, like both graduates of chemistry in UPLB. So we did the seminar sa Batangas City. Nag-talk kami, tinanong namin teachers, ano po hindi nyo alam, ano po yung kailangan nyo. And after nung seminar, when I went back home, I felt quite defeated in the sense na I was under the impression na medyo walang masyadong ideas yung teachers natin back then in 2012. I felt that, okay, I have to do something. And so I created this Facebook page in 2012 to stay in contact with those teachers. So trying to communicate to them through the page. But then, nung panahon kasi na yun, hindi pa masyadong hot yung Facebook. Naging dormant yung page, not only because walang masyadong nagpa-participate, naging busy rin ako sa career ko. And then, what happened come 2020 is this pandemic. So nung nag-lockdowns na, and then when governments rolled out decisions that for the upcoming school year, magdi-distance learning. And so, alala ko yung teacher, sabi ko, shucks, paano na sila? Diba? Parang nasa Pilipinas na. Sabi ko, nakikita ko how well-established the educational system here in the US is. Yung online education, may training sila. They can provide laptops or tablets to all the students and teachers. Essentially, everything that they need, they can get it here. Mm-hmm. And so doon ka na naman alala yung mga tao sa atin sa Pilipinas na paano yung teachers natin, paano sila maghahanda dito, paano yung mga taong hindi nararating ng internet, paano yung mga walang laptops, paano yung mga walang tablets. And so I felt that I had to do something. And so what I did was I went back to the page, and then I looked for online resources na pwedeng gamitin ng teachers to prepare for the upcoming distance learning school year. Mm-hmm. So I actually went to the UP Open University website, and they were offering free online courses. And so I resurrected the page, mm-hmm. and I rebranded it as Filipino Science Hub. Okay, so when I posted like that UP Open University free courses, it kind of like went viral. And then when the page hit about like 1,000 followers, I realized, okay, I won't be able to handle this by myself kasi nagko-comment yung teachers, nagme-message, and then I also have to find materials quite regularly to keep the engagement. So sabi ko, hindi ko to kaya alone. So I invited some of my trusted and great friends. So JP Onya, from who's a PhD student in chemistry sa Finland, and then
Janice Avrila. So she's a scientist based in Kansas. So the three of us, we started working together. Mas na handle namin ng maayos. May delegation ng work. Someone's working on the content. Someone's doing customer service, essentially engaging with the teachers when they have questions. And then next thing we knew, we hit 5,000 followers. And so as the size of the platform increases, we had to bring in more people. And so the next person that we contacted was John Marty Mateo, who's actually also a very active volunteer for a bunch of outreach activities. So after nung palapit we also invited Professor May Joan Aguila and Professor Ralph Lauren Alomia from the Institute of Chemistry in UPLB, and they're both employed there as professors. So kaming anim, we formed the core team of PhilSci Hub, and then now it actually has about 25,000 followers on Facebook, about 26 or 27,000 followers on TikTok, and about 6,000 subscribers on YouTube. Yung videos namin that we actually shoot, it has about 600,000 watch minutes already. So dun mo nakikita talaga yung engagement ng teachers. And I have to say, yung mga ganito klaseng advokasya na bumubuo ka ng mga plataforma na yung reach ay napakalawak. You need a team. Hindi ito kayang patakbuhin, hindi ito kayang i-maintain ng isang tao lang. And I think I would actually like to I'm quite proud to share the fact that since April hanggang ngayon, we had already hosted about 15 web events, essentially webinars and lecture sessions. And out of those, and yung 15 na webinars na yun, we were able to train about 8,000 teachers already. And if you would translate that into the number of students that are impacted, so the World Bank recently rolled out a statistical number, the statistics when it comes to the pupil to student to teacher ratio. So for every teacher, they do have about 24 students. So 8,000 times about 24 students, you're looking at about 200,000 students impacted. So alam mo yun, nakaka-motivate yun. So it's we divide up the effort, but then by doing so, the impact is actually amplified. So kasi yung target talaga namin ultimately, ma-reach yung mga students. And paano kaming mga nasa abroad, paano ba namin sila maaabot? So this is really something that we spend much time, effort, and energy, and even money, because I'm funding myself out of my own pocket because hindi kami nanghihingi pa sa ibang tao, hindi pa kami registered as a non-profit. But it's all worth it kapag nakita mo yung feedback ng mga teachers and students. Wala, napapawi na yung mga pagod mo, and then you just get more motivated to deliver to them, materials that are out there that they're just not aware of. Ultimately, parang ganun lang naman yung nagiging role namin eh. So, kami yung naghahanap at nagre-recommend ano ba yung pwede ninyong ituro sa mga estudyante. So, we have to empower the teachers. We have to enhance their competencies. So, kung anong tingin nilang kulang, doon kami nagfo-focus. So, hindi rin kasi kami yung parang tipong all-knowing kami, ito yung dapat alam nyo. No, we actually talk to the teachers. We seek their feedback, and then kung ano man yung information na nakukuha namin, we work around them para on purpose yung aming efforts. Kumbaga, there's a clear intention as to why we're doing something. I feel like PhilSci Hub is something that this entire team had built, and I feel like kung pag nag-retire ako, I can make this like my full-time retirement activity. Sabi ko nga, yung STEM area, it never expires. It only grows. So, eto na yun, down to our last question. What is your message to the younger Filipino generation? So yung gusto kong iparating sa mga mas nakababata nating generation. I've read this book, I forgot the author. Mas magkakaroon tayo ng impact as people if we adapt the growth mentality. You should not do things just to survive or to satisfy the minimum requirement. You should always do things with the intention of creating something new.
you always have to be in that creative mode, in that growth mode. Kasi doon nanggagaling yung significant contributions mo sa society. So sana sa mga kabataan natin, let's always try to go the extra mile. Wala namang mawawala sa iyo eh. Parang sometimes you would fail. Sometimes you would aim for something and baka dumaplis, hindi mo mahit yung target mo. But kopyahin ko yung sinabi ni Marty, you should always also aim to be an active part of your community. Make sure that like our time spent on this world is impactful. Message para naman sa parents ng younger generation natin. There are several types of intelligence. So wag po nating sukatin ng mga anak natin sa marka. Kasi IQ is one thing, but emotional quotient is equally important. Karamihan po ng successful na mga tao ay nababalanse ang talino at ang tamang pag-uugali at karakter. Atin pong hubugin yung mga anak natin na kompleto, na balanse po. So, thank you for inviting us again and thank you for introducing Phil-Sci Hub sa atin, sa amin, at sa ating mga, not just the fellow alumni, pati sa mga nakikinig ng UPLB at Tatak UPLB. Maraming salamat, sir, sa oras na binigay mo. And yung may I request na gawin niyo po UPLB Tatak shoutout po natin. Ako si Jeffrey Bunkin at Tatak UPLB ako. Ayan, maraming salamat sir. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin dito. We are very honored na makasama. Ayan, RJ, nakilala natin si Jeff. Sana natuwa kayo sa ating kwentuhan with him. At marami rin akong natutunan sa kanya. At para sa ating mga fellow alumni, baka may mga gusto na makipag-collaborate or sumama sa kanilang advocacy. Message lang po kayo dito sa DCLB 1116, ang tinig ng kaunlaran, at kami na po ang bahalang mag-connect sa inyo. Back to you, RJ. Sa iyo, kaibigan, Best Polly, no? At syempre ang ating guest for Tatak UPLB na si Sir Jeffrey. Talaga namang certified Tatak UPLB ang ating mga alumni dito sa UP Los Baños. Ang oras natin ay 1 minuto, makalipas ang 6:00 ng hapon bago po matapos po officially ang ating pong programa, and the last episode po natin for this year ay nitong kahapon lang po, no? May mga masamang balitang humabol sa ating pong pamantasan at sa ating komunidad. Una na rito ay ang pagpanaw po ng ating minamahal na si Mayor Perez po ng bayan ng Los Baños. Alam naman po natin yung nangyaring insidente ng pamamaril kung saan ay yung biktima po ang ating minamahal na alkalde ng bayan ng Los Baños, kung saan po matatagpuan ng UPLB. Ang UP Los Baños po, ang mga kawani nito, mga faculty, reps, staff, students, ay mariin pong kinokondena ang nangyari pong insidenteng ito, at sumisigaw po kami ng hustisya para po sa ating minamahal na alkalde. Walang puwang ang karahasan sa ating pong pamantasan, maging po sa ating komunidad. Pinapaabot po ng Radyo DZLB, ng ating pong programa ng UPLB ang aming pong taos-pusong pakikiramay sa naiwang pamilya na ating minamahal na alkalde. At kahapon din po ay napag-aalaman natin ang pagpanaw din po ng isa sa maitutuling na tagapagtaguyod ng karapatan ng ating sektor ng reps dito sa UPLB at sa buong UP system, na si Sir Danny, no? Mendoza. Siya po ay pumanaw na rin po, at lubos po itong ikinalulungkot, lalo po ng sektor ng reps, lalo sa mga pinaglalaban po natin na mga benefits, pinaglalaban po natin na mga karapatan ng sektor ng reps, at lagi nasa frontline ang minamahal po nating Sir Danny. So mula po sa bumubuo sa UP reps, maging po sa reps sector sa kabuuan, napabot din po namin ang pagmamahal at pakikiramay po para sa naiwang pamilya ni Doc Danny. At tulad po ng aking nabanggit mga batchmates, mga classmates na po, ito na po ang huling episode ng Galing UPLB for 2020. Napaka-challenging po ng ating programa dahil sinimulan natin to at ipinanganak sa panahon ng pandemya. Pero maraming salamat po sa inyong pagtutok sa nakalipas na halos 6 na buwan, at umasa po kayo na sa susunod na taon
ay pag-uusayan pa natin ang ating mga programa at mga itatampok dito po sa Galing UPLB. Siyempre, saludo at shoutout po sa kabuuan sa bumubuo po ng ating programa, lalo na po sa UPLB College of Development Communication, kay Ma'am Thea at kay Ma'am Trina na ating department chair, makasamahan natin dyan. And siyempre, ang bumubuo po ng Radyo DZLB ng dito sa Laguna, ng Office of Alumni Relations at Office of Public Relations. Maraming salamat po sa pagtutok sa nakalipas na taon sa atin pong programa. Magsama-sama po ulit tayong tumambay next year para po siyempre maghatid pa rin sa inyo ng samut-saring kwento at balitang nagpapamalas nga ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Maraming salamat po. Happy weekend, Merry Christmas, and a Happy New Year sa ating lahat. Maingat po tayo.